alam natin, yung nagbayad ay si Martin Romualdez, sabi nila Kastama. Tapos, binanggit yung pangalan ni Boss Toyo. Si Boss Toyo naman, nag-promote ng rally. So, kung i-connect mo yun, posible ba na totoo yung sinasabi ngayon ni Chavit Singson na binayaran daw di umano, allegedly, ni Martin Romualdez at ni Lisa Marcos yung mga nanggulo doon? Nung pinanood ko to, sabi ko, tanginang kapal talaga na mukha ng gobyernong ito. Lusot na sa Kamara ang 6.793 billion pesos na panukalang national budget para sa 2026. Pero ang ilang kongresista tutol sa aabot sa 243 billion pesos na naiwan pa ring unprogrammed appropriations. Nasa linya po ng telepono. Malinaw. 243 billion na unprogram na maaaring kuhanan ng pork barrel. Anong ibig sabihin ng unprogram? Unprogram, UN. Unprogram. Ibig sabihin po niyan, wala pa hong allotment kung saan ilalagay yan. Kasi nga, ang ginawa nila, tinanggal nila yung quote-unquote flood control sa DPWH ngayon. Tinanggal nila yan. Kasi nga, maingay. Kasi nga, napapabalitang ginagawang ghost project. So, tinanggal nila kuno. Sa Kamara ito tinan mo, kakapal ng mga putang ina mga buhaya talaga eh. Sa Kamara yan. Tinanggal nila. Tapos, iniwan naman nila yung 243 billion unprogram. Oo, para lang hindi masabing merong flood control project na naman ng DPWH, ginawa na lang natin unprogram. Pwede naman din i-convert into project ng DPWH. Sasabihin lang, merong ganitong disaster sa lugar na ito, tapos ilalagay na lang yung project dyan para ipagawa yung mga tulay na nasira sa earthquake, sa baha. Kasi nga may unprogram budget na 243. Naglukuhan lang tayo. Kasi nga dahil maingay yung ghost project na flood control, tinanggal lang nila yung salitang flood control. Ganyan kasi sila eh. Dati, PDAF yan. Una pala pork barrel yan. Naging PDAF, naging DAP. Eventually ngayon, flood control. Unprogram. Ganyan sila lumusot eh. Yung isa nga senador na insertion, naging, hindi insertion yan, amendment. Alam mo yung pinaglalaruan lang tayo. Di ba ikaw, Intiveros? Sasabihin mo, amendments lang yan. Pero in reality, they're the same. Kasi amendments, pagka majority. Sabihin, pagka nasa side ka ni Marcos, amendments ang tawag. Pero pag nasa side ka ng kalaban o yung opposition, ang tawag insertion. Villanueva tsaka si Amy, sabi nila, ano ba yan? Insertion ba yun? Amendments. Sabi ni Villanueva, hindi, kay Cheese is, kay Cheese Escudero, kay kay Gatchalian. Kay Gatchalian ba yan? Amendments ang tawag dyan, hindi insertion. Ginagano na nila kasi nga, alam mo yun, tinatarantado na nila yung mga kasi nga, ginagago yung mga Pilipino eh. Pagkakakampi, kaalyado mo, amendments ang tawag. Pero pagka insertion. Diba? Ang lupit nyo talaga. Ito, pakinggan natin. Maganda itong bagong pasabog ni Chavit Singson. Yan na. Ako, tutulungan ko nga si President Marcos. To shoot being the president, he shows transparency, accountability, honesty. Para maliwalang tao sa kanya, unahin niya yung pubisa niya. Dahil, para paniwala natin, kung malinis sila, well and good, tulungan pa natin. Yung suggestion ko, makakatulong sa kanya. Kung totoo yung sinasabi niya, malinis. Unahin niya probinsya niya, then probinsya na magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Maski hindi flood control, lahat ng project imbestigahan nila. They're very transparent in Ilocosur. So ipakita niya
na ganoon din sila, then maniniwala ang tao. Bakit ayaw galawin? Ang kapo nga sa ICI, unahin na Ilocos Norte, para magkaroon ng pagtitiwala sa ating presidente. Sa Senate lang, pinagtakpan na nila. Nung dumating yung Ilocos Norte, hindi na binensyon, tinafpan. Grabe, no? Hanggang lumabas din Ilocos Norte, tapos si Lintuna. Ngayon, sila nagsasabi na wala na raw investigasyon sa flood control. Doon naman tayo ngayon sa Park Market Road. So, ibig sabihin, ang daming dadaanan, issue na nag-divert na sa tunay na issue. Nagsabi ng ICI, ang daming ghost project. Bakit tayo pupunta sa another project? Ibig sabihin, bisigan niyo muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. O hindi tayo umabot sa kanya, wala na, tapos ang term niya, alis na sila. Ang galing, ano? Kasi ang Pilipino, madali makalimot. Yung tama yung punto ni dyan eh. Ha? Ang galing kasi, mantakin mo na ganyan ang ginawa ni Marcos. Kunwari, na iniimbestigahan niya. Siyempre, pag investigasyon, matagal. O, tapos na siya, ando na siya, lilipad na naman yan sa ibang bansa, bye-bye na sa atin, wala na, ubos na. So, paalala ko lang sa ating kababayan, yung nangyari sa parents nila, napatalsik, napaalis, due to graft and corruption. Nakakaya nga, nasa book of, Guinness Book of Record, ang tatay nila ang samapalan. Akala ko nilinisin na nila nung inimbita ko na tumulong sa pagtakbo niya sa vice presidency. Ako lang nagsabi na presidente muna, pag nag-fight, but at that time wala tatalo kay Inday Sara. So ako lang nagsabi na presidente muna, pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. I deliberate to talk to Sara. Ikaw, vice, protected ka na. Palakpakan pa yung mga leaders. Mga ulol, sabi no? niya, Palakpakan. thank you, Manong. Yun lang. So, all the way, tinuruan ko. Pera, lahat, nagkakabaon ng contribution. So, nakalimutan ako, okay lang. Wala akong samaan loob doon. Parang ganyan ang buhay eh. Kaya lang may Alzheimer ako dahil kasi buta na nga eh. Of course, tumulong ako. Eh di, yung mga mayors naman, maraming problema bawat there are 1,500 municipalities. Halos lahat, siyempre sasabihin nila ang mga problema nila. So, gusto ko man dalhin na, wala na. So, nagtataka kami lahat, okay lang, wala kayong magawa. Yun ang gusto nila. Pinakantay ako ng pinakantay for 3 years. Antay ka lang, antay. Hanggang na din anti-Marcos na ako. Yun! So, yun po ang nangyari. Sana po, wag tayong pabudol. Dahil, ang liwanag, sinabi na ang ICI, maraming ghost project. Bakit tayo pupunta sa Park Market Road? Bakit pinaibisigan ngayon mga iba? Hindi naman po tayo gago lahat ng mga Pilipino. Parang ginagago na tayo mga Pilipino. Siya naglabas. May Alzheimer nga siya. Dahil hindi niya alam, damay siya. Sila ang target, third biggest beneficiary of the Diskaya. Paano nakakuha si Diskaya ng 31 billion in 3 years na term ni BBM? 31 billion nakuha niya. Matagal na ako sa construction business. Never ako nakatanggap ng 1 billion na nakapag-project ng 1 billion. Ngayon ako pa binibitahan ngayon. Wala kami project ni Diskaya ron. Wala kaming
Sa aking listahan lahat. Si Diskaya, 31 billion nakuha. Sino nagbigay nun? May connection sa taas. Paano nakarating ang mga Diskaya sa Ilocos Norte? Yun, iniwanag nila bakit nandun. Ano yung mga project niya? Diskaya has 38 projects in Ilocos Norte. Ipakita nila yung mga project nila doon, then we should believe him. Ngayon, dinidivert na. Ang nangyayari yung diversionary tactic. Iba na ang sinasabi nila. Wala nang flood control. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. Ano mangyayari sa ating bansa? Wala nang progress yan. Ang ekonomiya natin, wala nang progress. Retrogression na, retrogress. Hindi progress. Ibig sabihin kabaliktaran ng progress. Yun po mangyayari sa atin o di nila ayusin. Babagat. Babagat. Ang Pilipino ba united? Are we united? Kasi yung September 21 na rally, no? Parang iba-ibang grupo, watak-watak. Ano palagay nyo? Wala po mangyayari sa mga rally-rally. Naka, patay Kasi tayo dyan. kanya-kanyang agenda. There's from the very beginning, kung gusto natin masolve itong problemang ito, let us cross party line. Walang liberal, walang Duterte, wala pang partido. So, maski na anong gawin na iba-iba magrarally, guguluhin lang yan, mapapagod lang po kayo. Manhid po ang kalaban. Yun. Hindi na sila nakakaramdam. Yun. Hindi ako nasabi, pero si Maharlika, pangag daw ang presidente natin. Ay sir, wag ko kayo nagpapaniwala sa luka-luka na yun. Luka-luka ho yun. Wag ko kayo masyado nagpapaniwala doon. Hindi, ako naniniwala naman ako na meron talagang kakaiba kay Marcos. Pero doon sa babae na yun, huwag kayo maniniwala, luka-luka yun. Pakiramdam. Hindi niya na alam ang gagawin. So, maski mag-protesta kayo, di magre-resign yan. Actually, yan din ang sinabi ni BP Sara Duterte. Kahit Marcos resign, wala mangyayari. Wala mangyayari. Dahil manhid. Yung sabi niya nga yung tatay nga inaabot na mahigit 20 years. Di ba? Hanggang halos matigok na nga tsaka pa talaga na pag-isip na umalis na lang ng Pilipinas I mean, ganun lalo na ngayon, di ba? Sabi nga ngayong panahon ngayon, people would be lovers of themselves. More, di ba? So, ibig sabihin, they will not. Ako, medyo nabago na isip ko na Marcos resign, wag na. Pero kung magkaisa tayo lahat, here's ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% against them. Nasa record yan. Kailangan magkaisa tayo, pabayaan naman natin ang mga kabataan. Pag-aaral man sila o hindi, mga kabataan mag-decide kung kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yon, suportahan natin. Dahil future ang mga kabataan ito. Hindi po sa amin. Hindi po sa atin. Mga kinabukasan ng mga kabataan to. So, isa lang. Pero sila mag-decide, hindi mga politician. Sila mag-decide ng date, I'm sure maraming susuporta sa kanila. Yun lang pakiusap ko. Huwag tayo kanya-kanya dahil pinagtatawanan lang tayo. Yun na nga sinasabi. Talagang hindi magiging united kung hindi ganun ang panawagan. Snap election. Mag-unite na tayo. Mga pinklawan, payag na ako. Mga pink tae, tsaka mga dilawang tae. Wag lang natin isama yung mga NPA, ha? Kasi hindi naman talaga, NPA talaga yun. Terorista yun. Gusto nyo kasama terorista? Wag ganun. Tayo magsama-sama tayo. Snap election, lahat resign. Tapos, mag-election. Tingnan natin kung sino talagang gusto ng taong bayan.
Governor, ano basa mo sa military tsaka sa police? Nako po! Military tsaka police, ano basa mo sa kanila? Are they, Well, concerned? meron akong ano dito. Abutin natin yung... Later on, I will ask you, open forum, so you can ask your questions, but make it brief, okay, and to the point. Yeah, no. Sino sa inyo ang sumama sa rally September 21? Nando ba kayo? O nasa bahay kayo, nanood ng Netflix? Ha? Nagkukuya ako eh. Kuya. Pero, yung sinasabi yun, yung September 21, magulo po yun dahil kanya-kanya. Yung mga liberal, kami lang, sabi nila. Ang ginawa ko lang, nagpakain lang eh. Kinain naman nila. So, magpunta ko sa kabila, dadalhin ko rin yun. Marami kasi kami portable kitchen, 6. 6 din ang portable hospital namin. So, pag may disaster, ayun nga, galing na sila sa Bicol, nasa Cebu sila, pauwi na. Pagod na ang mga doctors namin. So, umiikot po yun. Now, ako naman, nagpakain lang noong 21. So, maganda naman lahat. Kaya lang may nanggugulo na. Yo! Nung umuwi ako ng hapon, di ba ng crowd? Dumating na yung mga manggugulo. So, doon na lang tayo magpakain sa tabi, sa EDSA ko rin dyan, ako. So, doon ko na pinark yung mga ibang truck ko. Kumakain naman lahat. Ang pupunta, dumadaan. May dumadaan doon na binugbog yung kitchen. Kung ano yung sinasabi. Bumalik. Black sila, nakamaskara ng black. Noong bumalik, tinanggal yung mask niya. Ano sabi? Pasensya na po, malaki ang binayad sa amin, sabi niya. Nako po. Nino, sino nagbayad? Sino nagbayad? Nakita niyo yung kwento? Siyempre, nagtulong ito si Chubby Chingson ng food truck, di ba? Yung mga alam mo, yung binibiling truck na may pagkain. Tapos, nandun daw, may mga dumaan ng kabataan na nakamaskara. Nakaganon. Alam mo na yun, di ba? Yung pinopromote nung may toyo. Nakamaskara. Di ba sabi ko sa inyo, ayaw nyo maniwala sa akin eh. Yung may toyo na yun. Bayad yun eh. Oh, di ba? Nakamaskara. Binugbog, ginang-ganon daw yung winawasak-wasak daw yung food truck, tapos umalis. Bumalik, wala nang maskara. Ano sabi? Nung nagbayad sa inyo, sabi yung mga nagpapakain, si Martin Romualdez at saka si Personality, sabi nila. Oh, kita nyo na. Although di ako naniwala, yun ang sinabi yung mga dumaan. Oh. So, ganon ang... Kita nyo na? Hindi, kasi alam mo, connect the dots na lang eh. Diba, sinabi nung nilakas tama. Oh, binanggit niya yung mga rapper at vlogger na bayad di umano daw ni Martin Romualdez. Oh, di ba? Binanggit ni Lakas Tama, hindi po ako nagsabi nung si Lakas Tama. Si Makagago nga umamin di ba? Oh, bayad siya. Oh. So alam natin na meron talagang mga bayad. Tapos nalaman natin from Makagago, alam nating may bayad. From Lakas Tama, posible kaya through that connection, kayo na ho mag-conclude. Hindi na po ako, kayo na mag-conclude. Ang nangyari noong 21. Now, gusto ko lang ipaalala sa mga sundalo, mga pulis. Ano? The constitutional duty of the AFP. Yes. Protector of the people and the state. Yawn. For our mutual education. A primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution in Section 3, Article 2, which provide that civilian authority is
at all times supreme over the military. Yun. The armed forces of the Philippines is the protector of the people Yun. and the state to secure the sovereignty and the state and the integrity of the national territory. Ayun. Reading of the above provision does not say that the AFP is the protector of the president and his government. Ayan yung sinabi ni protect the president Buti pa ito si Chavit, alam niya na yung konstitusyon. Tanda natin, AFP, you're the protector of the people, not the protector of the pension. Kaya sana, protect the people. Protector of the people and the state, hindi po yung presidente. Yun ang nasa konstitusyon. Ayaw. Kasi sinasabi nila, nasa konstitusyon, protect the president. Hindi po. Should protect the people. Yun po ang question mo. Okay, so Governor, you're suggesting the following. Dapat mag-unite ang mga tao sa rally, no? So isang rally lang at istabi ang mga agenda. Okay, pangalawa, palagyan mo ang military police susuportahan kung maraming tao ang magra-rally at kabataan ang mag-lead ng rally. Ang palagay ko kung kabataan na mag-umpisa, marami pong susuporta. Pati mga military, pati mga pulis. Dahil may mga anak din sila. Kinabukasan po ng anak natin lahat. Pati anak ng mga sundalo, anak ng mga pulis. Kinabukasan nila ito. Kung mangyayari ito, maubos mo tayo, ang mga opisyal natin, aalis lang. Wala madademanda. During the time the police, sino nakulong si the police, yung mga nagnakaw, wala. Including BBM, nagkakaso rin. Ito mga record. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Nako. Ang liwanag po dito, siya ang nademanda noon. Kasama pala daw siya, di umano siya na polis, tapos wala lang din. Gago! Tangina, naging presidente pa. Hayop talaga, oo. Wala nangyari. 200. The group cited Marcos special allotment orders that paneled 205 million of Marcos paid up to the Bogus Foundation Social Development Program of Farmers Foundation. Oh, grabe, yung Bogus Foundation. Nako, Marcos! Kinanaka ngayon ni Chavit. Meron ka pala mga Bogus Foundation. Oh. Sana bumili ka na lang sa Dior, sa mga Bobby Brown. Diba? Sa Mac. Bakit bogus naman yung foundation mo? Pambira ka naman, oo. SDFFFI, the president who is... At nandito natin mga ginamit yung mga fake na organisasyon. Pinunduhan ng 205 million. Ano nangyari? Wala ho. Wala, nga. Tinulong yung... Ngayon, may testigo na nagtuturo, yung Marine, hindi na raw makonsensya dahil naawa sa mga anak niya. Ngayon siya pa may kasalanan. Bakit siya pa demanda? Sus. So, wala na po mangyayari sa atin. Wala na. Dapat testigo siya, protektahan na siya at idemanda na yung mga tinabi niya ron. Wala, binaliktad nila, siya pa idemanda. Ganun po ang sistema natin ngayon. Nakakatakot po. Grabe, no? Walang nangyayari na sa ating bansa. Wala talaga. Kung matolerate itong sistema na ito. Diversionary tactic lahat ang ginagawa. Ina-investiga lahat ng mga kasama niya ngayon. Siya lang ang bida. Nilalaglag na lahat. Basta, wag na lang siya. Pag umabot sa kanya, laglag lahat. Tapos na ang term niya. Wala na. Nga na tayo. Kilala mo si Presidente. Anong mensahe mo sa kanya? To BBM. Masyadong sabihin ko po, mahirap mapagsabihan yung mga
Bangag. Nako po, patay tayo dyan. Bangag, sabi ni Maharlika eh. Nako po. Boss-bossan nyo yung kapanunood doon. Delegates kayo doon, ano kayo doon. Alam mo naman yun, may sariling agenda sa buhay yun. Wasakin ng mga Duterte supporter. At saka, nahuli sila kasama si First Lady noon may report na sa US na namatay yung anak ni Tantoco. Umiyak daw yung asawa para tumawag ng 911. Ayaw patawagin dahil na-overdose ng drugs. Now, may report na yun. May report na on record. 12 hours after sa report, bawal po yun. Nako po. It's against the law, US. Lininis nila lahat. Report nila, report ng mga US. 12 hours, lininis nila lahat. Pero nagkalat pa rin daw ang cocaine. Galing po sa Amerika yung report na yan. So, meaning, talagang may nagdadrag sa kanila. Nako po. Nag-cocaine. Nako po. Shit. So, paano sila mamumuno sa ating bansa kung Tama. matolerate ito? Nako. Marami po silang pera. Yung nga sinasabi ko na attack dog. Ngayon, kinakakat na ako yung mga attack dog. Marami yan. Pinamumunuan ni Claire Castro. No, pero marami silang mga trolls. Pero si Claire Castro ang kumukumpas. Pag kami sinabi si Claire Castro, ipapalo up ng mga tangang trolls. Ang attack dog, ulol na aso, pag nakaamoy ang flood control, kakagat. So yun ang ngayon ang kumakagat sa akin. Ang dami ng ako nga, kung totoo yung sinasabi nila, pakukulong ako. Wala po katotohanan. Ako record lahat. Magbesa mo record. Puro record. Now, sinasabi nila, weteng load daw ako. Panahon ni GMA, pwede kong ihihin lahat. Wala akong isang kinuhang weteng. On the record. Tingnan nyo record. Meron pa. Anong nyo sa mga mestiyan ngayon? Meron ba ko inagaw? Wala. Kung interesado wala ako, di kumuha na ako. Wala. So, ano pa? Ang Black Sun. Black Sun Mining, binubugbo ako niya, Black Sun Mining. Magbibigay ako ng 5 million kung ituro niya kung nasaan ang Black Sun Mining na yan. Gawa-gawa ng mga attack dog. Mga ulol na aso na kumakalat pagtataamoy ng pera. Marami po sila yan. Kaya, ako sabi ko si Mayor Isko Moreno, papatulong ako na kunin lahat yung mga ulol na aso sa Manila, City Pound. Para kunin ni Mayor Isko Moreno lahat ang mga aso ulol sa Manila. Thank you very much, Governor. Okay, the table's open. Identify yourself and your organization. Sige, please. Manong, good morning po. Aaron from SMNI. Manong, kahapon po, no, you have mentioned in an interview with Ms. Karen Jimeno, yung revolutionary government. Can you explain to us, for the benefit of the viewers, kung ano po yung revolutionary government at bakit kailangan ito ng Pilipinas ngayon? Revolutionary government para yung ginawa ng panahon ni President Cory. That's the only way. Dahil ang batas natin magaganda. Ang implementasyon hindi mo maganda. Kung magkaso-kaso ka lang, wala mangyayari. Yan, nagdana tayo dyan. Nakulong ba? Wala. At kung magbayad ka ng parking fee, naka-parking fee lang yung kaso. Ang daming backlog. Kung may pera ka, bigyan mo lang pera yung mas sa baba lang, hindi niya akyat. Naka-parking fee, matutulog. Namamatay na yung postigo. Grabe. Namamatay na yung nag-complain. Totoo Wala yan. mangyayari. Kaya nakukulong yung mga maliit na tao. Walang Alam mo kasi ganyan ang ginagawa nila.
Para lang sa kaalaman ninyo lalo na yung mga may hirap nating kababayan dyan. Kaya ingat kayo kasi pag kayo kinasuhan ng droga o di kaya yung kinasuhan kayo ng sasabihin, pinatay nyo si ganito, si ganire. Ano ito non-bailable ho ito. Matik ka, kulong ka. Non-bailable. Tapos, ang mangyayari niyan, sabi nga ni Chavit, sa experience niya, hindi ko experience, wala pa naman ako kinasuhan dyan, didemanda ka, kakasuhan ka, tapos, para madiin ka, kasi, non-bailable nga huhulihin ka, so under trial, supposedly, sana kung ordinaryong crime lang yan, pwede mong i-bail, habang naghihiring kayo. Ito, since non-bailable yan, taniman ka ng droga, taniman ka ng baril o ano ba ito, tsaka yung pagpatay. Kung non-bailable yung mga yan, kulong ka. Tapos, sasabihan lang nung kalaban mo, yung kung sino man, yung piskal o yung judge, sasabihin sabi nga ni Manong Chavit, yung iparking mo lang yan. Pahabain mo yan trial. Wala Ibig sabihin, ako ang dami kong kilalang ganyan. Na pinahaba lang nila. Tapos eventually, dismiss naman yung kaso kasi wala ngang kwenta yung kaso. Walang ebidensya, wala lahat. Pero, ang dami nabubulok sa kulungan. Para lang makagante yung kalaban. At ang dehado dyan, walang iba'y may hirap. At ang ginagawa ng mga mayayaman, since mayaman sila, may pera sila, meron na silang babayaran para magtagal yung kaso. Ganun kalupit sa Pilipinas. Kaya may punto si Manong Chavit Ito po ang batas natin. So the best, my suggestion ko lang, kung gusto ng tao na pagbabago, it should be revolutionary government. Yaon. And wala pong makita leader na matino. Wag yung tanggalin naman yung mga nakaupo. In fairness to them, marami naman maladali, yung mga kurap lang. Ang acting president galing sa Supreme Court, doon sila mamili. Kung sinong acting president, they will advise us. They'll set a date for a stop election for president. So, yun po suggestion ko lang. Okay, follow. Pare, ayun po ba yung nakikita ninyong solusyon para matuldukan na po yung mga alleged na corruption sa Inulit-ulit pa, sinabi ng revolutionary government ang gusto niya Joke lang. ating gobyerno? I think that's the only way. Magkakaso ka kayo, yung testigo, babalik rin pa nila Yung pa makukulong, testigo. Sisiraan at takdog. Tapos, siyang pang kakasuhan. Babalik rin nila. Ang system ngayon. So the only way, the best is a revolutionary government. At ang Supreme Court, ang mamamahala muna. Dahil ang gobyerno natin, parang kotse yan na maski overhaul mo, maski palitan mo lahat ng pyesa, hindi na andar. So kailangan natin ang bagong gobyerno na mamamahala. Let the Supreme Court decide kung sino muna ang acting president. Then they will advise us what to do. Yung current system natin, wala ko mangyayari dyan. Kaso-kaso, wala mangyayari sa kaso-kaso. Nasubukan ko lang. Aabuti ng siyam-siyam. Mamatay na yung nag-complain, mamatay na yung witness, wala pa rin. Basta may pera ka. Maliban na lang kung tututukan ng media. Pero wala na rin Mga Bayad media na rin ang minsan, media silent na rin. Bayad na rin. So, ganun kalakas ang flood control fund. Maraming pera po sa flood control. Ghost project. Thank you, Governor. Question from, please identify yourself. Professor Alex Pacto. Wilson from Philippine Star. Governor, there are reports saying na may mga tao daw gusto gawing state witness si Speaker Martin Romualdez. Anong reaction ninyo sa mga reports lumalabas na yung controversial suggestion daw na gagawing state witness daw ang Speaker of the House? Niloloko na taong bayan.
siya ang main principal na karakter dito. Siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon din nandun na lahat ang pera. Pero ibang state witness, payag ba tayong paggago? Di naman gago lahat ng Pilipino. Pag tayong bayag po, gagawin tayong gago. Yung state witness, yung mas lesser ang kasalanan. Hindi yung principal na sabi may lumabas daw na si parang na Mandoyan. yun dito narinig ko na may lalabas na sold na raw, may lalabas daw na testigo credible from Leyte. Malaking tao. Yes. Sino malaking tao dun?